Sa wakas mga ka-riders, dumating na yung pinakaiintay natin na gwapong Euromotor Griffin 180. Kaya ano pa iniintay natin? Umpisahan na! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams. Okay, eto nang matagal nating iniintay mga ka-riders. Meron na po dito sa Consortium Motors Los Baños. Okay, ito po ang Euromotor Griffin 180. Grabe, ang ganda ng kulay sa personal. Bali, wala lang po dito yung kulay gray. Ito pong yellow-blue combination ng kulay at saka itong red and white. Ayan, ipoporma lang po ni Sir Van para maikutan natin ng maayos. Sabi, napaka-solid pala sa personal, oh. Parang napapahiya pa yung Aerox ko, Angas talaga, oh. Kasi pwedeng pagtabihin natin. I-adjust lang natin, ano. Ikutan na natin pareho. Okay pre, salamat ulit. Nag-step up na talaga ang Euromotors under ng Mitsukoshi. Ano bang pinagkaiba niya dun sa ating Aerox? Almost the same siya, pero siyempre, iba pa rin naman yung brand ng Aerox. Nakilala natin na talagang subok na matibay ang Yamaha. Siguro mga ka-riders, gagawa natin ng bukod na comparison dito sa Aerox version 2, itong Griffin 180. Pansamantala, dito muna po tayo mag-focus at nagugulo po ang aking isip. Totoo lang, dito muna tayo mag-focus sa Griffin 180. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, tatlong kulay lang po available ang Griffin 180. Ito nga pong yellow blue color combined at saka itong red and white color combination. And then yung isa po, yung black and gray color combination din. Isunod po natin yung kanyang looks. Mapapansin naman natin, very aggressive yung kanyang itsura dito sa front, di ba? At saka brusco siya dahil bulky nga po yung kanyang body. Maganda nga po sa kalsada yung malalaki, parang kitang-kita. And then sa pwesto po ng mga decals, ganun din, na iba lang ang kulay talaga. Okay, dito po sa side profile, makikita naman natin yung kanyang brand na Euromotor. And then ito, meron siya ritong letter E, U at RO na medyo cut na siya, di ba? Pero Euro yan. Ang symbol po ng racing, ayan, mga decals. Dito yung kanyang multi name sa gitna, ang haba po, Griffin. And then sa likod yung kanya pong displacement na 180i. Okay? Griffin din po. Ayan, magkakasama na siya dito. And ganun din po dito sa kabila, sa kulay yellow. Ayan, mas maganda sa yellow kasi kitang-kita yung kanyang model name na Griffin 180. Then yung kanyang symbol po ng racing. Ayan. And dito naghalo na po ang blue at yellow na kulay na kinumbine sa side profile niya. Dito po sa front, okay, meron din po ditong model name na Griffin 180i. Sa left side po siya nakapwesto. Then syempre yung kanya pong emblem sa gitna na logo po ng Euromotor. Ayan, letter E. Then syempre dito po sa kabilang side, pare-pareho na lang po sila ng decals. Ang laki po ng upgrading na ginawa sa lighting system. Doon kasi sa Aerox natin, ano po siya LED lang. Hindi katulad po dito, projector lang po ang ginamit. Tapos yan,
ganda, di ba yung kanyang low beam, high beam. Mamaya malalaman natin i-activate po yan. Ayan, bali meron siyang 6 na projector lang po na sa split type na headlight niya. Oh. Grabe, ang ganda. And then dito po sa kanyang DRL, meron siyang division na bali lumalabas 8 po yung kanyang DRL na parang kilay dito sa harapan. And then ganun din po yung kanyang turning signals. Kahit mababa siya, okay lang. LED naman po siya at sigurado matingkad po ang pagkadilaw nito. Kitang-kita yan sa harap natin. Then dito naman po sa taillights. Ayan, maganda. Pointed din siya. Compress siya dito sa gitna. Pero LED rin po ang ginamit. O, kita nyo naman yung kanyang mga diode. Okay, yan pong lining na to sa gitna. Yan po yung kanyang stoplight. And then ang kanyang taillights po yan. Itong sa taas. And then sa turning signals po, hindi po siya flexible mga ka-riders ha. Pero LED po siya. So may nabibili naman po dito yung mga pang-support na bakal para hindi siya mapuwersa in case na madangge. And then syempre yung kanya pong plate lights dito, LED rin po ang ginamit para sa ating plate number. Dito po sa front tire, ang size po niya ay 100 by 80 by 14. And then tubeless na po siya syempre. Then cordial tire po ang ginamit. Angas yung kanyang mugs, di ba? Simpleng-simple lang, wala nang decals na nilagay. Pure matte black lang siya na siyempre aluminum po itong cast wheel na to. And ito pa ang isa sa kanilang in-upgrade yung braking system po ng Euromotor. Okay, dito po pareho na pong disc yung kanyang braking system sa front at rear. Naka-single disc po siya dito sa harap. Ayan, meron pong speed sensor and then triple pot caliper. At ayan ang maganda sa lahat. CBS na po siya. Kahit walang ABS, okay lang. Panalo na rin tayo dito sa combi braking system. And then telescopic fork po ang kanyang suspension. Iba po talaga kapag disc sa likod, mas safe ang ating pakiramdam. Okay, dito po naka-single disc at dual piston caliper. At panalo rin sa kanyang rear suspension, di ba? Meron siyang subduct, galing talaga. Dual shock na rin po dito sa kanyang rear suspension. Okay, sa kanya naman pong gulong dito sa likod, meron pong sukat na 120 by 70 by 14. Sana ginawa na rin 140, di ba? Pero okay lang yan. And then almost the same po ng stock muffler ng Aerox itong sa Euromotor. Hanggang sa heat guard po niya, di ba? Mahaba. Fully protected yung ating mga hita dito dahil covered po siya ng kanyang heat guard na plastic po mga riders. Okay, pansinin niyo po yung kanyang crankcase, no? Very futuristic in design, no? Although wala na po siyang kickstart, pero parang meron ditong singawan di ba? Para siyang maliit na spaceship. Galing talaga ng design, no? Okay, meron pong naka-track dito na Euromotor. Then ayan, kulay gray and black po yung kanyang crankcase. Then panalo rin sa kanyang filter box. At maganda ho rito, matatag siya mga riders, oh. Hindi siya uga-uga. Siguro nagawa ng paraan mapatibay yung pagkakalagay. And then ito, ang nagustuhan ko sa lahat, ang haba ng kanyang tire hugger para hindi tumalsik ng gusto yung putik. Doble naman siya, hanggang dito sa kanyang rear fender. Yun nga lang, medyo sexy yung kanyang rear fender, pero malapad din naman po. Grabe quality po talaga pagkakadali dito sa Grapevine 180. And then dito sa kanyang foot peg, napansin ko, hindi siya naka-usli, lapat naman siya. Okay lang din. Mas mahaba siya. Then aluminum ang ginamit. Then may kill switch po yung kanyang side stand. Para pag malimutan natin mag side stand, okay, hindi tayo mag-start. Then ayan po ang kanyang center stand, medyo mataas. Mamaya malaman natin yung kanyang ground clearance. Then matataba naman yung bakal. Nasa 120 ml po ang kanyang gear oil capacity. At 800 ml naman po ang engine oil capacity. Yun lang, medyo malalim siya mga riders, pero okay lang, mahaba po yung cap. Kaya hindi naman tayo mahirapan pihitin siya pag mag-change oil. Gamit lang tayo siguro ng mahabang imbudo para mabilis. Ito po ang isa sa importanteng specs ng isang motorsiklo na hinahanap-hanap natin mga riders, yung kanya pong cooling system. Ayan, kita nyo naman po, water cooled na siya. Kala ko props lang yung kanyang radiator cover, pero ayan, kita naman natin yung kanyang radiator. Ang lapad din. At diba? Paka-quality po ng ginamit na upuan, talagang sulit na sulit tayo dito. Kita nyo, kala mo hindi siya stock, pero ito po ang stock niya. Ito ang malaking bagay po talaga sa atin Ako katulad ko, lagi sumasakit ang likod ko sa ngalay Pero dito, para na rin tayong may maliit na sandalan,
na in case na mangawit tayo, pwede tayo mag-straight body ng konti. Ayan, susuporta to sa atin. Maganda yung tabas niya mga riders. Tapos dito po sa ating back rider seat, medyo flat siya, manipis lang, no? Pero malambot din naman yung foam. Then naka double stitch po siya na kulay gray po yung tahe. Then ayan, may additional po mga foam dito para hindi tayo tumulas din at saka komportable. Then yung hulma niya, although malapad siya, di ba? Pero tamang-tama sa kita natin to. Then check natin yung kanyang under-seat storage. Yung kanyang stock na side mirror, di ba? Same din sa Aerox natin yung forma niya, oh. And then dito po nakapwesto yung battery sa gitna. Eh, madali naman ang access natin. Wala na tayong kakalasing mga pairings. Rekta na siya, oh. Pero meron din siyang cover ito. Ito po, may cover yung kanyang battery. And then sa visor niya, hindi lang nakalagay, ano po, ito siya. Parehong pareho dun sa ating Aerox talaga, oh. And then itong isa ho, yung kanyang matting. So yung matting niya, pure na rubber po. Ayan, walang metal. Pero okay lang. At makapal naman siya. Yung issue po ngayon sa mga scooter na bagong labas, kahit malaki ang U-box, ay hindi nakakapag-fit ng full face helmet. So try natin dito, ha. Kaya pa side view, pwede rin siya lapat. Pero tignan nga natin kung magsasara, ha. O, hindi po pwede kahit naka side view. Maabot po sa upuan. So kung nakatayo naman siya, hindi ho siya match mga ka-riders, oh. Siguro yung mga giveaway na helmet na pwedeng sumukat dito. Papaliktad nga kaya. Ayan, dito, try na, last try. Hindi pa rin po mga ka-riders, oh. Maharang pa rin siya. Pero okay lang. Sulit na sulit naman dito sa upuan pa lang niya, eh. Then isa sa special features po niya, isusunod natin, fully digital na po ang kanyang instrument panel, and then naka-smart keyless na po ang kanyang ignition system. Okay? Tulungan po tayo ni Sir Van. Sir, shoutout ulit. Ayan, nandito naman ako. Buti activated na po. Ayan, pakita po muna natin, sir, yung kanyang susi. Ayan, ito po yung kanyang remote. Siyempre, doble po yan. Sir, yung manual key muna natin. Sige pa, ito. Okay, ayan yan ang pinaka-importante sa lahat, eh. Para pag in case na nagloko ang remote at mahina ang baterya, ayan. Sige, sir. Saan ba ilalagay? Yan, sa gitna. Ayun, Tapos, magkakaroon ng ilaw na ano. Bali, ikot niya po yung ganyan. Tapos Ayun. yun, meron naka-install. So, itatapat muna sa, ipipihit muna itong manual key. Opo. Sige, isa pa nga, sir, para makita natin yung introduction ng kanyang LCD. Ano? Grabe. Angas talaga, oh. So, ayan. Yung shape niya, ayan, para din siyang triangle, oh. Pero yan, sa gitna po, yung kanyang speedometer. And then, ayan po, meron siyang time dito sa baba. And then, dito po yung kanyang odometer. And then, RPM sa ibabaw. And then, siyempre, yung kanya pong battery life to, no, sir? Ay, di po. Ano to? Sa Temperature? Temperature. Temperature pala ito. Itong nasa left side, ano po, yung mayroong low and high. And then, dito sa kapila, yung kanyang fuel indicator. Tama, sir, ha? Yes, sir. Ayan, empty siya. Then kasama na rin po nag-blink yung ayun, yung sign ng fuel. And then meron po siyang check engine sign. Okay, sige nga, sir. May gas ba siya? Walang gas na. Meron po. Pwede nating, sige, sound check tayo, sir, ha? Ayan, kalmado po yung kanyang tambucho. Saka hindi siya makalansing. Wala siyang masyadong ingay, tahimik yung kanyang tambucho. Although hindi siya masyadong macho ang sound, pero tama yung kanyang hindi maingay, parang hindi nakakapulao sa kalsada, di ba? And then ayan, yung mga switches and button po niya, isa-isahin natin, sir, ha? Sir, ba dito ka na ka? Ipaki-high beam, low beam nga. Diba? Okay. O yan, pwede siya, sir, na off lahat ang ilaw, ano, sir? Meron siyang switch, eh, ayan. And then, pag umaga, pwede yung DRL lang ang bukas, yan, yung DRL po niya. Medyo maliwanag po kasi kaya hindi natin masyadong makita yung lakas ng ilaw niya. And then, sir, sunod nga natin yung kanyang headlight. Okay, ito po ang kanyang low beam. Itong nasa gitna, itong dalawang mata. And then, sir, kapag high beam nga, ayan, mas malakas po yung high beam, syempre. Ayan, bali yung high beam niya, itong 4 na projector lang dito sa magkabilang dulo. Then, ang passing light natin, sir. Okay. Ayun, meron pa pala siya dito.
Sorry mga riders, 8 po pala yung kanyang projector lamp, tig-4 magkabilang side, passing light nga sir uli. Ayan o, yung 4 na po ang umiila pag magpa-passing light tayo. Malaking tulong po yan pag tayo po ay overtake. Then sir, pakibusina nga po. Ito malakas yung busina niya. Medyo nakakabingi oh, kasi open naman siya dito sa ilalim. Ayan o. Solo lang yung busina niya pero malakas po oh. Isa pa. Okay. Then sa turning signals niya, although mababa siya, check nga natin yung LED na turning signals sir. Ayan. Okay, may katabi rin po siyang DRL dito sa turning signals niya. Wala siyang hazard sir na. Yung wala lang siyang hazard. Pero okay lang. Minsan kasi yung hazard, mali ang paggamit natin kaya maganda na rin yung wala. Okay sir, tignan ko lang yung taillight niya ha. Okay yan, sa taillight naman, malapad naman pala. Akala ko isang line lang, dalawa pala yung kanyang taillight. Hindi sir, pag i-stoplight tayo. Ayo, parehas lang silang umiilaw. Then isa pa nga sir sa turning signals. Okay. Okay. Naipa-demo na ni Sir Van yung sa manual key niya. Sa remote naman sir, paano? Ano bang function itong tatlong button na to? Ito po yan, no? Answer box system, Answer tapos box. alarm, Alarm. saka po yung sensor niya. Sensor. Okay, check natin yung kanyang side stand kung may kill switch nga pa para sigurado ha. Ayan, naka-start siya mga riders ha. Oh, yun, namatay na. So, okay. Nagpa-function naman yung kanyang kill switch sensor ng side stand. Nga pala mga riders, yung kanyang pang-adjust dito sa set, nasa gitna. Ayan, merong may square na button dito. Isang button lang siya. Then, ayan, meron siyang sticker po dito ng Euro sa gitna. Then, check natin yung kanyang pocket dito sa left side. Ayun. Ayan, ito po yung kanyang USB ready na charging port. Bali, nagsosolo lang po siya. Wala po siyang kasamang Type-C. And then, malalim naman yung kanyang pocket. Pero hindi ko masyado maipasok yung ating kamay. Nga pala, meron tayong gloves eh. Pero sukatan natin na isang cellphone ha. Pag mag-charge. Ayun, hindi lang fit ang malaking cellphone. Hindi ko pwede. Puro maliliit na cellphone lang po. Hindi siya pwede mga riders. And then isa sa magandang features po niya, meron po siyang silent starter. Kaya napansin nyo, tahimik lang siya nag-start. Walang masyadong kalampag na lang narinig. Okay, 4-stroke, single cylinder, 4-valve na ang Griffin 180i, single overhead cam, liquid cooled sa kanyang cooling system, fuel injection po sa kanyang fuel supply system, 180cc displacement, and then Euro 3 compliant na po ang emission control ng Griffin 180i. Pakita lang po natin yung kanyang mga switches and button. Unahin po natin dito sa kanan. Okay, ito po yung kanyang stop and start system na makakatulong po makatipid tayo ng gas. Ito po ay pag naka-activate, usa pong magsha-shutdown ng ating engine kapag napa-traffic po tayo o napatigil tayo ng 3 to 5 seconds. And then kapag i-start na natin, isang pigalan po sa kanyang throttle, start na siya. And then ang maganda po rito, ayan, yung kanina pinakita natin, may switch off yung kanyang mga ilaw. Ayan, kahit umaga, pwede patay yung ating headlight at saka DRL. And then siyempre yung kanyang electric starter push button. And then dito po sa kabila, ayan, nasa harap pa po yung kanyang passing light. And then high beam, low beam sign, turning signals, at saka yung kanyang horn po. Okay, kapag bubuksan naman po yung kanyang gas tank, tatapat lang siyempre sa open. And then switch natin, pindutin po yung fuel. Ayun siya. Okay, meron po itong 6.5 liters na fuel tank capacity. And then sa fuel consumption, may mga nababasa po tayo pero hindi pa natin natetest ng actual eh. Bali, maabot po ng 30 to 40 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. Para sa akin po, hindi ko na priority ang top speeding. Doon lang tayo talaga sa fuel consumption. Kasi alam niyo po dito sa atin, kapag nag-top speed ka, lalo na sa public roads, ang akala ng mga ilang kamote rider eh, papasikat tayo. Kaya yun ang nangyayari, karerahan, kinakahinatnan. Pero siguro maganda mag-top speed tayo sa racetrack lang. Kaya yung makaabot po tayo ng 100 km per hour hanggang 110, ay sulit na po yun para sa isang scooter. Timbang po ang Griffin 180i sa kanyang dry weight na 115 kilos. And then meron lamang po siyang 100 mm na ground clearance. So mababa po siya. Mamaya isasaisan natin ha. And then wala tayong nabuhang details po sa kanyang seat height. Pero susukatin natin mamaya. Okay, may maximum power po ang Griffin 180 na 17.4 horsepower at 8,250 RPM and 15.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Okay, yan po ang kanyang forma kapag naka-side stand. So okay naman all in all, diba? Tama-tama lang yung kanyang pagkaka-side stand. Seat height po ng Aerox natin ay nasa 790 mm. So ito matatansya natin ha, sasakyan na natin. Oh yeah. Okay, almost the same po sila ng seat height. Ganito rin po yung
tansya ko dun sa aking Aerox eh. Ayan. Yun lang, talaga nagkatalo lang sila sa ground clearance. Pero ayan, pareho din ang pakiramdam. Para ka na rin naka-Aerox mga riders. Ayan. Yung distansya po niya, the same lang. And then yung kanya pong mating hindi pa nakalagay. Pero ayan yung kanyang sukat. Pag nakalagay ang ating pa. By the way mga riders, dito po nakalagay yung kanyang coolant. Pag magre-refill po tayo yan, tatanggalin lang. Kapareha din ng pwesto sa Aerox. Okay check natin yung turning radius. Kaya yan, meron pang half inch na distansya sa ating kita. Yan dito sa kabila. Yan dito naman kahit nakabuka tayo, okay lang kasi malapad po yung kanyang body. Kaya magse-serve na rin as shield ng ating tuhod yan. And then sunod po natin yung kanyang rear shock. Almost the same po sa ating Aerox yung lambot niya. Sa reason ulit ako. Yan yung kanya naman pong rear brake na disc. Ganda ng response po. Naninibago ko kasi sanay tayo sa drum eh. So dito, naka-disc na siya. Ayan. Then check natin yung kanyang front disc. Ayun, equal lang sila ng braking power mga riders. Kaya sana sa lahat na maglalabas ng mga scooter, sana puro naka-disc na sa rear brake, di ba? Para sa safeness natin. Motorsiklo na laman ng iyong pangarap. Gamit Sukoshi lamang mahahanap. Solid na makina, matipid sa gasolina. Presyo, disenyo, mapapag-yes talaga. Ngayon napapan na ang cambio, piliin ang gusto. Ang perfectong motorsiklo ay hindi mapapagayo. Tara na, halika na dito. Nasasabihin na kung mag-joyride tayo. Ang motorsiklo, saan ka ang kilometro matatakbo? Dito na lang tayo. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. I-update ko po kayo sa presyo ng Euromotor Griffin 180i. Okay, sa kanya pong cash price, nasa 108,900 pesos. Alam nyo, nakita ko sa Google, nasa 109,900 to eh. So, bumaba po siya ng 1K. And then sa installment po, ang minimum down payment po niya ay nasa 10,000 pesos. Sa 36 months, 4,808. Sa 30 months naman po, 5,404. At sa 24 months naman po, 6,297. Sa 18 months naman po, 7,785. Sa 12 months po, isang taon, 10,761. At sa 6 na buwan naman po ay 19,690 pesos monthly. Kaya ano pa iniintay nyo mga riders sa malapit po dito sa Los Baños? To be exact, ang kanya pong location ay 5432 National Highway ng Barangay Maahas, Los Baños, Laguna. At masyalan nyo lang po, hanapin nyo din Sir Van, ayan, saka si Ma'am Vanessa pag kukuha kayo. At kung wala naman po kayong time, visit nyo lang po yung kanilang Facebook account na Consortium Motors Los Baños. Sige mga riders, shoutout Van, baka may shoutout ka. Shoutout ka, Inisis. Okay, okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. O dito na lang tayo. Nakakita